Kapatid versus kapatid. Ganyan yata ang kalakaran ngayon sa politika. Una na po dyan, yung magkapatid na President Bongbong Marcos at Senator Amy Marcos. Kahit na po anong sabihin nila, kitang-kita po natin na itong si Amy Marcos ay kontra po sa kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos. Pero kahit na ano pong sabihin ni Amy Marcos, hindi niya po mape-persuade ang mga Marcos loyalists na tanggalin ang suporta nila sa ating Presidente Bongbong Marcos. Baka sa kanya pa. Baka pag nainis at nagalit ang mga Marcos loyalist, talagang isumpa na si Amy Marcos at hindi na iboto sa susunod na eleksyon. Ang pangalawang magkapatid naman na tinutukoy ko ay itong si J.V. Ejercito at si Jinggoy Estrada. Although ang alam po natin half-brothers lang sila, pero kahit na pagbali-baliktarin nyo man ang mundo, magkapatid pa rin po yan. Isa po kasi si Senator J.V. Ejercito na hindi iniwanan si ex-Senate President Migs Zubiri. Sabi po ni J.V. Ejercito, between personal, vested, and political interest, I choose to remain on the side of what is right. Napakadaling lumundag ng kampo kung pansariling interest at benepisyo ko lang ang aking iisipin. Tumagilid man ang barko, hindi tayo marunong mang-iwan. Sa pool, si Senator Bato de la Rosa. Pero bakit kaya ganyan ang mga talunan? Pag ikaw ay natalo kahit na saang larangan, merong sour graping na nangyayari. Palalabasin ninyo, paniniwalain nyo ang tao na kayo ang nasa tama. Dahil sabi dito ni J.V. Ejercito, I choose to remain on the side of what is right. So ang ibig sabihin, lahat ng bumoto para patalsikin si Migs Zubiri ay nasa mali. O hindi ba? Porke nanaig ang majority ng Senado at napalitan si Migs Zubiri, lahat ng bumoto na yun, sila ay nasa mali. At itong naiiwanan, 7 lang po sila sila ang nasa tama. Aba, minority wins na pala ngayon. At tandaan po natin, doon po sa mga bumoto para tanggalin si Migs sa kanyang pwesto, marami po doon ay mga DDS senators o yung mga Maka-Duterte. Kasi sa pananalita na naman itong si J.V. Ejercito, sinisecond the motion niya, yung sinasabi ni Migs Zubiri na merong powers that be. Kaya siya natanggal sa pwesto. Ito po ang side ni J.V. Ejercito. Ayon po sa Philstar.com, external forces behind Zubiri's ouster. Senator J.V. Ejercito lamented the decision of 14 senators to replace Juan Miguel Zubiri with Francis Chis Escudero as Senate Chief, despite the Mindanao senator being loyal to and supporting the common executive legislative agenda of President Ferdinand Marcos Jr. So doon pa lang kung sinusuportahan pala ni Migs Zubiri ang mga agenda ni President Bongbong Marcos, ano ang magiging dahilan ni President Bongbong Marcos para makialam diyan sa pagpapatalsik kay Migs Zubiri? Sabi pa ni JV, that's the sad part about it. Having that good performance, keeping the Senate's integrity, and fighting for its independence cost us our jobs. Kung good performance talaga si Migs Zubiri, keeping the Senate's integrity, fighting for its independence, bakit pipiliin ng mas nakararaming senador na siya ay palitan? Kayo mga bumoto na tanggalin si Migs Zubiri, kayo mga walang alam, kayo walang integridad, kayo ay walang independence, kayo ay nagpadala sa sulsul ng kung sino man yung powers that be, o yung sinasabi ni JV na external forces. Dahil sabi nga ni Ejercito, seeing no reason for their colleagues to instigate the leadership change, Ejercito said that external forces may have had a hand in the removal of Zubiri. There was no scandal, no corruption issues. Everybody was satisfied. I would say that there was an external factor that really caused him to step down from the Senate presidency. Again, kung lahat ay satisfied, ano ang magiging dahilan nila para palitan si Migs Zubiri? Yun lang naman, napakasimple. Kahit na kami, hindi kami senador, kahit na kami ay simpleng mamamayan lamang,
maiintindihan namin. There must be something sa leadership ni Zubiri kaya siya ay napalitan. So wag sabihin ni JV na everybody was satisfied because clearly not everybody was satisfied. In fact, majority of the senators ay hindi na satisfied sa leadership ni Zubiri kaya sila nagdesisyon na palitan na siya. Sabi ni Ejercito, there was no scandal, no corruption issues. Although narinig nyo na ba yung bulong-bulungan, ito parang nabasa ko lang na tinatawag nilang ngayon si Mig Zubiri. Dahil nagkaroon daw ng mga sasakyan, ng helicopter ba yun? At nung mga resort na biglang nagkaroon si Mig Zubiri. Ako ayoko munang patulan yon dahil alam ko dati ng mayaman si Mig Zubiri. Pero yun po ngayon ang usap-usapan na may mga binukulan daw si Mig Zubiri ng mga ibang senador at nakalikom siya ng ilang bilyon at yun ay pinambili niya ng mga ari-arian. Pero siyempre, yung pong mga nag-aakusa, dapat sila ang magpatunay kung totoo nga itong sinasabi nilang Bukol King ngayon si Mig Zubiri. So, meron pa rin usap-usapan ng iskandalo or ng korupsyon. Although kailangan po mapatunayan muna yung mga haka-hakang yan kung talagang itong si Mig Zubiri ay nang bukol ng mga senador. Sabi ni JV sa kanyang mga kasamahang senador, to all our colleagues, Senate President Mig Zubiri did not do anything wrong against any of you. He granted all your wishes and requests. He allowed us to handle our own chairmanships. The Senate's independence has to be upheld at all times. For some to change their support, I believe that they have a different intention. I think there are external forces that moved to have this leadership changed. Yun ang hirap. Bakit hindi nalang diretsahin ni JV Ejercito kung sino ito mga external forces na to? Ang nangyayari, mina-mind condition na naman ng taong bayan na may kinalaman si President Bongbong Marcos at gumawa ng paraan si First Lady Lisa Marcos para mapalitan ang liderato ng Senado. Yan ang ginagawa ngayon ng grupo ni Mig Zubiri. Dahil di ba sabi nga ni Mig Zubiri, may powers that be. Second the motion naman si JV Ejercito na mayroong external forces. So bakit hindi pangalanan? Para hindi malito yung taong bayan o sinasadya nilang lituhin ang isipan ng taong bayan para isipin na talagang may kinalaman si President Bongbong Marcos at si Lisa Marcos kung bakit nagkaroon ng palitan ng liderato dyan sa Senado. Pero kontra naman ng kanyang kapatid na si Jinggoy Estrada, no outside forces. Jinggoy says palace, Speaker had no hand in Zubiri's ouster. Senate President pro tempore Jinggoy Estrada maintained that neither he, the palace, nor Speaker Martin Romualdez had a hand in the ouster of Senate President Juan Miguel Zubiri. I need not tell the whole story because it is already under the bridge. Water under the bridge, di ba? But he made it very clear that neither the palace nor Romualdez had anything to do with the leadership change. Ang lumalabas kasi na bali-balita sa labas na ako raw ang nag-instigate, ako raw ang nag-initiate nitong kudeta laban kay Senator Migs. Hindi po totoo yan. I am denying it outright. I had no hand. I never initiated nor instigated the ouster of Senate President Zubiri. When I made my decision, I felt so heavy, not literally syempre, mabigat din sa aking pakiramdam na tanggalin ang isang kaibigan. He maintained there are no outside forces behind the change. Sabi naman ni former Senate President Vicente Tito Soto III that he is certain that the palace had no involvement in the sudden change in Senate leadership. Sabi pa ni Soto, in my 24 years of experience in the Senate, there were only 2 instances na attempt ang Malacanang na magbigay ng influence. So I doubt if the palace has anything to do with the Senate change of leadership. I am very sure na wala. It is their own move. Then hindi po ba 15 senators ang pumirma ng individual resolutions na sinusuportahan nila si Francis Chis Escudero sa kanyang pagiging Senate President?
Inassure ni Jinggoy Estrada that the Senate would remain independent even as he hoped for better relations with the House. So, ano sa tingin ninyo? Sino ang nagsasabi ng totoo? Si Senator J.V. Ejercito o ang kanyang kapatid na si Senator Jinggoy Estrada? Sino ang mas paniniwalaan natin? Meron ba talagang outside forces or powers that be kung bakit napalitan si Mig Zubiri, or simply hindi na satisfactory para sa majority ng mga senador ang performance ni ex-Senate President Mig Zubiri? Dapat po marunong tayong tumanggap ng pagkatalo. Ngayon, kung meron kayong question, ako hindi ko alam kung yan ba pwedeng dalhin sa korte or what. Kasi kung ganito naman na magbubunga nga lang itong mga natanggal sa pwesto, isa na nampong dahilan yan para hindi magkaisang Pilipino. Majority na po ng mga senador ang nag-decide. Wala pong makakapagdikta sa mga yan, lalo na yung mga senador na alam natin na hindi naman pro-BBM. Kasi sa himig ng salita nitong si Mig Zubiri sa kani J.V. Ejercito na may outside forces, na mayroong powers that be, kini-question ninyo ang desisyon na makasamahan nyo sa Senado. Ngayon, kung alam ninyo kung sino yung mga outside forces na yan, kung sino yung mga powers that be na yan, kung bakit natanggal si Mig Zubiri sa kanyang pwesto, sabihin nyo na sa taong bayan. Huwag nyo pinadadaan sa mga blind item. Pangalanan ninyo kung sino yung sinasabi nyo yan. Para malaman din ng taong bayan kung totoo o hindi yung inyong mga ipinapahiwatig sa publiko. Kung hindi nyo kayang sabihin, yan ay puro hearsay lang at yan ay lalabas na pagmamarites lamang. Ang sunod ko pong topic sana ay may nagtatanong sa akin kung ano ang masasabi ko dun sa nilabas na mga pasabog ni Mima Alicia, yung pong isang pro-BBM vlogger tungkol sa health issues nitong si Maharlika. Marami pong naging pasabog si Mima Alicia. At kung ako ang tatanungin ninyo, ang maipapayo ko lang po sa inyo, panoorin nyo na lang po yung channel ni Mima at doon nyo malaman lahat ng gusto nyong malaman tungkol dito sa allegedly ay health status ni Maharlika. Ang pagkakaalam ko po kasi, bawal po yung ginawa ni Mima Alicia na inilabas niya sa publiko yung mga health issues ni Maharlika. At kahit na kanino po, alam po natin yan, meron pong Privacy Act pagdating po sa kanya-kanyang health issues ng ating kapwa Pilipino. Unless yung pong tao pong yun mismo ang mag-divulge kung ano ang kanyang pinagdadaanan. Pero para manggaling sa ibang tao na ilabas niya sa publiko kung ano ang nalalaman niya tungkol sa estado ng kalusugan ng isang tao, bawal po kasi yun. So hindi ko po alam, magdemanda kaya itong si Maharlika sa ginawa ni Mima Alicia, pero parang malabo kasi nasa Amerika si Maharlika unless umuwi siya rito para idemanda si Mima. Ang sabi naman nitong si Mima Alicia, kung ito ngang si Maharlika ay hayag-hayagan ang pambabastos sa ating presidente, yun din po ang ginagawa ni Mima Alicia, ang ilabas sa publiko ang totoong estado. Allegedly, siyempre. Dahil hanggat hindi po umaamin si Maharlika kung totoo itong sinasabi ni Mima Alicia, although I doubt kung aaminin ito ni Maharlika. At dahil ngayon po ay weekend, maiba naman po ako ng topic. Ito po ay outside politics. Kung kayo po ay dati nang nakasubscribe sa Usapang Tito Manny, mapapansin nyo na time and again, nagbibigay po ako ng aking opinion outside of politics. Opinion sa mga kaganapan sa ating kapaligiran. Kasi ito po araw-araw na lang. Nauumay na po ako dahil lagi po lumalabas sa feed ko. Ito pong tungkol kay Diwata. I'm sure lahat kayo ay nakabalita na dito kay Diwata. Dahil mai-inspire nga naman ang karamihan sa ating mga Pilipino sa nangyari dito sa kwento ni Diwata na dati lang na nakatira sa ilalim ng tulay. Hindi po ako magre-review ng kanyang pagkain dahil hindi pa po ako nakapunta sa kanyang parisan at hindi ko pa natitikman. Pero para sa halagang 100 pesos na may pares, tapos only rice, tapos only sabaw, tapos meron pang soft drinks, sa halaga pong yan. Ang importante, nabusog ka. Ang napansin ko lang po,
Kung dati puro praises ang aking nababasa at napapanood tungkol kay Diwata, ngayon po, lately, marami na po ang naglalabas ng negative comments kay Diwata. At marami po dyan ay hindi tungkol sa lasa ng kanyang pagkain. Ang napansin ko po ay parang lumaki na ang ulo nitong si Diwata. Again, opinion ko lang po ito. Hindi ko po binabash si Diwata tungkol sa pagkain niya. Ito lang po kasi nakikita ko. Araw-araw po, may panibagong video yung mga nakapunta na dyan sa parisan ni Diwata, nagpapapicture or nagpapashoutout, pero sila po ay pinapahiya ni Diwata. Hindi ko na po iisa-isahin dahil siguradong napapanood nyo, nakikita nyo yung mga videos na naglalabasan. Hindi naman po pwedeng sabihin na gusto lang nilang sumikat. Ito pong naglalabas ng mga honest review. Well, doon sa mga nag-honest review tungkol sa pagkain ni Diwata, maybe siguro. Dahil alam niyo naman ngayon sa social media, it's either you go with the flow or you go against the flow, pareho pa rin kayong sisikat at magkakaroon kayo ng maraming views. Pero doon po sa mga napapahiya, doon sa mga baguhang vlogger, doon sa mga sinasabing pipitsuging vlogger, doon sa maliliit at walang pangalang vlogger, napapanood po natin kung paano sila mapahiya sa inaasal ni Diwata. Pero pagdating sa mga may pangalan na mga vlogger, sa mga influencers, sa mga artista, ay talagang makikita natin ang pagiging magiliw ni Diwata. Ngayon marami nagsasabi din dyan na nagmumukhang pera na itong si Diwata. Dahil kung wala kang maiaalay sa kanila, yun na po ang nagiging memes ngayon eh. Dahil siya ay Diwata, kailangan mo daw mag-alay. Kung wala kang alay sa Diwata, hindi ka papansinin at madalas ikaw ay mapapahiya. Pero kapag ikaw ay may ibibigay, siguradong ikaw ay i-entertain niya. Lalo na dito sa mga malalaking influencers, mga artista, magtataka ka naman. Sabi ng mga netizens, bakit kailangan pang bigyan ng tulong at pera si Diwata samantalang kumikita naman na yung kanyang parisan? So ano ang iisipin ng simpleng mamamayan? Itong mga ito ay nakikiride on lang kay Diwata. Kasi magugulat ka. Pati mga programa natin sa TV ay pinuntahan na si Diwata at kinontent na sila sa kanilang mga TV shows. So ang puna ng karamihan, bakit hindi ibigay sa iba yung mga nangangailangan? Dahil sinuwerte na nga si Diwata. Bakit sa kanya pa rin ang bigay ng pera at regalo nitong mga malalaking influencers na ito? Well, unang-una, siyempre wala tayong pakialam dahil pera nila yan. Kaya lang, sabi nga nila, kung gusto nyo talagang tumulong, wag na kay Diwata dahil may pera na yan. Maganda na yung takbo ng kanyang negosyo. But, sa nakikita po natin, the way Diwata treats his customers, yung mga vloggers, yung mga gusto magpa-picture sa kanya, baka mapabilis ang pagbagsak ni Diwata. Totoo naman, busy-busy po si Diwata sa kanyang trabaho, tapos ang daming nagpapa-picture, ang daming nagba-vlog, kaya naman talagang mapapagod din siya. Kaya lang, meron naman pong paraan para hindi ka makasakit ng damdamin. Tandaan po natin, na yan mga customer na yan ang nagpaangat sa buhay mo. Yung mga vloggers na yan ang tumulong para kumalat ang pangalan ni Diwata at dagsain ang parisan mo. Meron pa akong napanood na video na sinabi niya, kung ayaw mo ng pagkain ko, huwag ka nang pumunta dito, anong gusto mo? Sa halagang 100, i-VIP treatment kita? Well, alam mo, bawat customer ay VIP. Dahil kung wala sila, wala ka sa kinalalagyan mo. Try to be more understanding. Dumayo sila dyan para makita ka lang, para magpa-picture. Dapat nga maging proud ka, maging masaya ka, dahil ang daming umiidolo sa'yo. Pero kung ganyan ng ganyan ay ipapakita mo, na magpapa-picture ka nga with them, pero ang mukha mo ay nakasibangot, kung sila ay magpapa-call out, tapos babastusin mo lang, mapapadali ang pagbagsak mo. Okay, sinabi mo dati, hindi ka natatakot maging mahirap muli dahil galing ka na doon. Pero wag. Maswerte ka at biniyayaan ka ng Panginoon Diyos ng ganyang kalaking biyaya. Wag mong sirain. Wag mong sayangin ang pagkakataon na ibinigay sa iyo ng Diyos.
Kaya ngayon, dumadami yung mga haters mo dahil sa ugaling pinapakita mo. Again, ito pong opinion ko, binasi ko lang doon sa mga napapanood ko ngayon. Dahil sabi ko nga sa inyo, nauumay na ako, isang buwan na yatang araw-araw na lang. Ang dami mga vloggers na ang content nila, puro si Diwata. At nung una, puro magagandang video lang napapanood ko. Very inspiring ang buhay ni Diwata. But lately, marami na po ang nagrireklamo sa ginagawa ni Diwata na pagpapahiya sa kanila. So I hope na sana makita ni Diwata ito. Tama ka, napapagod ka rin. Pero tandaan mo, napagod din sila para dayuhin ka. At you have to bear in mind na pag wala yung mga vloggers, wala yung mga customers na yan, hindi mo mararating ang kinalalagyan mo ngayon. Kayo po, ano ang masasabi nyo sa mga topics natin for today? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.